disclaimer kasi parang tayo yung pinagpilian yan eh. Oo, kaya nga eh. Kasi interview yan sila ng interview. Oo, ano. Eh, pag tayo naman yung nakatapos, tayo naman Tayo yung naman yung mamili. So, yun pala Tayo yung naman sekreto. mamili. So, yun guys. Hello guys, andito tayo ngayon sa Hong Kong at kasama natin yung dalawa nating kababayan na si... Ano sa pangalan ni mo, Day? Generous! Ikaw, Day? Venus. Taga saan ka sa Pilipinas, Day? Nagmasbati. Ikaw, Day? San Iloilo. Iloilo, alam ko sa Ilong ko pala. Day, paano ka nga pala napunta dito sa Hong Kong? Siyempre, domestic helper. Paano? Nag-apply ka papunta dito? Siyempre, nag-apply tayo sa agency. Hindi recommended. So, yung gusto mag-apply talaga na galing Pilipinas, kailangan pumunta ng agency sa pinakamalapit sa kanila o sa Maynila, parang ganon. Paano? Eh, Kaya, sa akin kasi, may Ikaw? friend ako na nag-refer sa akin sa agency dito sa Hong Kong. Hinapan ako ng employer. tapos direct, so wala kang binayaran. O Meron medical pa rin. lang, Meron medical, pa rin. mga medical. So, ilang years ka na dito sa Hong Kong? 3 years na. 2 years sa una, tapos mag-1 year na ngayon sa pangalawang employer. Ikaw? 6 years? Malapit na. Kumusta naman yung buhay ng isang OFW dito sa ibang bansa? Kumusta? Ano ba yung... enjoy. Ibig sabihin, parang sabi nila, yung wala daw na ipon sa ibang bansa. Totoo ba yun? Ang hirap daw mag-ipon eh. Siguro walang may... Bakit nga pala hindi nakakaipon yung mga OFW sa ibang bansa? Hindi ka Bakit? magkaipon ka pag panay Ano kang yung mga padala. reason? Pag panay kang padala. Siyempre may mga pinapaaral. Isa sa mga reason yung mga pinapaaral. Pamilya. Oh, yan. Mga Tama. pamilya. Mas okay na yung tinutulong sa pamilya kaysa Maubos sa bisyo. sa bisyo. So, Siyempre, nakapundar din tayo ng nakabili ng bahay. so maganda yung nakabili ng bahay. At least kahit walang ipon, may napundar, di ba? Oo. Yun naman ang pinaka-the best, yung may napundar ka kahit may naipon naman, yung sa siyempre may bako naman tayo lang. Kailangan sabihin na. Oh, kailangan talaga mag-ipon pa rin, no? So, ikaw, sa 6 years mo dito, di ba? Pag 6 years, siya 6 years. Hindi ako 6 years. Ha? 3 Di ba sa 3 years? Mag 3 years? Siya kasi Oo. dati, ano ba yun? 2 years ako swebe, tapos mag-1 year ngayon. Hindi, so- una mo, yung Tagal na yun. matagal. Hindi, first time, Parang di ba? nag-break contract kasi siya. Noon. So, bakit nga pala nag-break contract? Ano yung mga reason ba nag-break contract? Yung isa natin mga Nung kabayan. una, Ano? yung parang nagsisilpiti ako na feeling ko parang kawawa ako, ganyan-ganyan. Pero ang swerte ko na pala dun sa amo na yun. Sa una ko. Ang swerte ko na pala dun. Kaya pala sabi ng mga friend ko, ang swerte mo na dyan kasi yung tawag na Amo daw mo? yung hindi ganun maraming trabaho. Wala. Oo. Tapos, nag-break ka. Ikaw pa nag-break. nag-break ako, tapos naghanap ako ng bagong amo. Doon ko nalaman yung yung hirap kasi doon sa pangalawa kong amo, sobrang dami ng trabaho. Ulit. Tapos Hindi. tinapos ko lang yun. Oo, at least natatapos mo. Kasi ganun din yung nangyayari doon sa mga kasi mostly in-advise ko talaga, huwag kayo mag-break hanggang kaya nyo pa. Kasi kinaya ko yung ibang hindi mo kasi alam yung next na mapupuntahan mo, mas malala pa doon sa mga yun yung nangyari sa'yo. Ganun yung Ganun nangyari yung sa nangyari akin. sa'yo. Ang sa akin naman, sa pangalawa kong amo ay okay naman. Mm. Ang problema lang, loaded niya sa trabaho kasi Loaded. kumuha yung amo ko ng restaurant, kumaga, dinamay ka na sa business niya, kung ano yung lakad niya, lakad na Alakad rin. na rin, oh. Tapos may alaga ka pa. Tapos ngayon naman sa pangatlo kong amo, kasi tinapos ko lang yung sa Kusbebe. Oh. Yung sa Kaitak naman, napakaswerte ko ngayon. Uy, so Kasi yun pala. 11:30 na yung pasok ko, tapos na Wow. 11:30. Parang Diba? umuwi kasi siya sa Lanting, stay out pa ako. So ano yung sa tagal mo na dito, ikaw sa success na dito, ano yung may papayo mo sa mga baguhan? Kasi marami tayong mga baguhan talaga na 1 month, 2 months, nag-ano na din sila, yung nag-give up na sila, ayaw na nila, patrabaho daw. Ano yung masasabi mo? Ano yung may papayo mo sa kanila para Kagaya tumagal yan. din sila o magtiis nila tulad ng pinagdadaanan yung pinagdaanan ko? Ano sabi mo? Ano yung masasabi mo na para Sa akin, Ano? hanggat hindi ka ginugutom ng amo, hanggat hindi ka sinasaktan, tuloy mo trabaho lang lang. yung trabaho. Hanggang sa matapos mo, malay mo, sa sunod na magiging amo mo, okay naman, kagaya ng akin. Oo, ganun. Loaded. Oo, Tapos ngayon, diba? nayahay na wala Loaded, pang oo. ina.
kailangan talaga muna magtiis muna. Parang kailangan mo magtiis muna, magsakripisyo. Kung ano yung amo mo, kasi kontrata tayo, 2 years yung kontrata na natin, di ba? So kung mas makakahanap tayo ng magandang amo, Kasi- package contract. Pag natapos ka ng 2 years, makakapili ka na ng gusto mong amo, ikaw na ang bahala. Kaya nga, ano, yun talaga. Kasi kailangan talaga nila magtiis at tapusin yung isang kontrata para in the next paghanap nila. Kasi pag natapos natin yung kontrata, isa pa rin kasi sa magandang record natin pag-apply So yun. Yun ang pinaka-the best. Tapos pag once na mag-apply ka, pwede kang mamili ng amo na napakagandang. Oo, mabilis ka makapili ng ano, hindi tulad nung terminate, parang Kung gusto mo mag-stay out, okay. Basta kung yung amo may allow na mag-stay out ka, yun ang pinakamaganda. oo, yun pala. Pag first timer kasi parang tayo yung pinagpilian yan eh. Oo, kaya nga eh. Kasi interview yan sila ng interview. Oo, ano. Eh, pag tayo naman ay nakatapos tayo naman. Tayo yung naman yung mamimili. mamimili. So yun pala Tayo yung naman sekreto. mamimili. So yun guys, maraming salamat sa mga kababayan natin dito sa Hong Kong sa pag-share ng life nila at para na din makatulong sa mga OFW na pupunta dito sa Hong Kong at kailangan din nila mag-face. Nagulat ako, biglang nag-vlog. Thank you guys ha. Ayun, bye-bye.